Samantala, kinumpirma naman ni Vice President Sara Duterte na itinalaga ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isang abogadong British bilang lead counsel sa kanyang kaso sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ito ay si Nicholas Koofman na isa sa roster of counsel sa ICC. Ayon sa Vice Presidente, nakausap nila ang abogado noong araw po yan ng Sabado at nakatakda silang magpulong ng personal kasama ang British lawyer sa oras na dumating na ito sa Netherlands. Matatandaan ngang humarap sa unang pagkakataon ang dating Pangulo sa International Tribunal sa pamamagitan ng video link noong gabi ng Biyernes, Marso 14, oras dito sa Pilipinas. 3 araw yan mula nang arestuhin siya noong araw ng Martes at inilipad patungong The Hague dahil sa umano'y nakumit nitong crimes against humanity sa panahon ng War on Drugs mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 kung saan membro pa noon ng ICC ang Pilipinas. Itinakda naman ang pagdinig sa kumpirmasyon ng mga kaso laban sa dating Pangulo sa Setyembre 23 ng kasalukuyang taon. Muling nagtungo sa harapan ng International Criminal Court ang mga supporter itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang ipakita ang kanilang suporta sa nakadetening Pangulo. Bitbit muli ng mga ito ang mga tarpaulin kung saan nakasulat ang kanilang apela para mapabalik na sa bansa ang dating Pangulo. Nakasulat din sa ibang tarpaulin ang pasasalamat sa mga nagawa ng dating Pangulo noong kanyang administrasyon. Ilang mga Pilipino rin ang nagdala ng bandilan ng Pilipinas. Ang ilan sa kanila ay nagmula sa United Kingdom, Switzerland, Germany at iba pang mga European countries. Muli ring hinikayat ng mga ito ang dating Pangulo na lumaban sa kabila ng kanyang pagkakadetene at nakatakdang mahababang paglilitis sa kanya ng International Court. Nag-abiso na sa kanyang mga kapatid itong si Vice President Sara Duterte na panatilihing secure ang kanilang mga personal na kagamitan para sa maaring paghahain ng mga otoridad ng search warrant sa kanilang mga tahanan. Ayon sa Vice Presidente, ang search warrant ay para sa pagkahaluko umano ng tahanan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging ang bahay nilang magkakapatid. Abiso ng pangalawang Pangulo, huwag na anyang labanan ng mga otoridad at hayaan na lamang ang mga ito na gawin ang search o pagkahalughog dahil wala na umanong kontrol silang magkakapatid sa maaari pang mangyari. Asahan na rin anya na matapos ang search ay may mga ebidensya makakalap ang mga otoridad na anyay mga planted evidence sa loob ng kanilang mga bahay. Samantala ayon sa pangalawang Pangulo, wala nang punto kung lalabanan pa magiging proseso ng kapulisan kaya mas mainam umano na hayaan na lamang itong mangyari. Una na rin sinabi ng Vice Presidente na walang dapat masaktan at payagan na lamang ang mga pulis na isagawa ang pagkahalughog kung ito man ay isasagawa. Ito namang si Senadora Amy Marcos, paiimbestigahan ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang pagdinig na katakda sa Marso 20. Iimbestigahan ni Senadora Amy Marcos, Chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaresto ng mga otoridad si Duterte noong Marso 11 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 dahil sa krimen laban sa sangkatauhan. Ayon kay Marcos, kilalang kaibigan ng mga Duterte, ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo ay issue ng pagkakahati ng bansa. Kinakailangan anya matukoy kung sinunod ang due process at matiyak na pinoprotekta ng legal rights si Duterte lalo na anya't nasasangkot ang International Criminal Police Organization o Interpol at International Criminal Court. Dagdag ni Marcos, dapat ding tugunan ng Senado maalalahanin na ito upang itaguyod ang jurisdiction ng Pilipinas at linawin ang mga patakarang namamahala sa mga law enforcement agencies, gayon din ang kanilang paikipag-ugnayan sa international tribunals. Upang bigyang dinaw ang isyong ito, iimbita ni Marcos sa mga opisyal mula sa Philippine National Police, Office for Transportation and Security ng Department of Transportation, National Security Council, Civil Aviation Authority of the Philippines at iba pang research persons at witnesses. Magugulit ang sinabi ni Marcos na hindi siya makapaniwala na nauwi sa arestuhan ang pagdating ng dating Pangulo sa Pilipinas mula sa Hong Kong. Nabiglat na awa raw siya sa dating Pangulo dahil matanda na ito. Wala rin anyang pakinabang sa mga naghihirap sa bayan, ang bangayan ng politika. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Paulit-ulit na lang tayo. Ang akin lang emotionally, talagang awang-awa ako sobra. Nagre-replay sa utak ko yung nangyari sa ibang Pangulo. Maaari po bang panagutin si Torre sa kanyang ginawa? Maaari po ba siyang makulong dito? Oo, definitely. Kakailangan na dapat sana na alam niya na bago niya i-implement yung warrant, hindi yan Bible na kailangan mo i-implementa kaagad. Kailangan mo muna yan ipa-confirm sa korte dito sa atin under Rule 39, Section 48 of the Rules of Court. Kasi si General Torre, sinortcut lahat Parang ginawang Bible yung natanggap niya na information and implemented it right away. Pati yung Miranda rights, mali din yun. Kulang yung mga recitations niya because he is not only enforcing a local warrant, no? He is allegedly enforcing an international warrant which followed international law. Attorney, just in case lamang po, sabihin po ng Supreme Court na meron talagang problema sa pag-aresto
Maaari po bang panagutin si Torre sa kanyang ginawa? Maaari po ba siyang makulong dito? Oo, definitely. Kasi nga po, dapat kung ikaw ang mag-enforce, no? Wala pa ngang formal written request eh. Walang written request ha. Hanggang ngayon walang written request. Wala ring formal red notice talaga, no? Dapat kung ikaw ang inatasan na mag-implement, alamin mo yung mga rules of procedure kasi hindi ito Philippine rules of procedure. ICC rules of procedure nito. Kailangan nga dapat na alam niya yung Article 59, no? Kailangan alam niya yung Universal Declaration of Human Rights, Article 8, Article 9, which requires that the accused should be brought to the nearest competent judicial authority. Dapat alam niya yung Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights na dapat mapunta kaagad sa korte para makapag-assert sa kanyang rights yung dinakip, no? At saka kailangan na dapat sana na alam niya na bago niya i-implement yung warrant, hindi yan Bible na kailangan mo i-implementa kaagad. Kailangan mo muna yan ipa-confirm sa korte. Dito sa atin under Rule 39 Section 48 of the Rules of Court. Kaya nga yung mga annulment na yan, yung mga divorce na yan, no? Court order yan, let us say doon sa Japan. Court order galing doon sa Netherlands or sa any court allowing divorce. Hindi mo yan effectively bigyan ng legal effect dito sa Pilipinas. Mag-file ka pa ng petition doon sa RTC, ipa-confirm mo muna yan at sa kung na-confirm na yan, no, na pag-aralan ng korte, nabigyan ng due process, no? So, bago yan, i-implement dito sa Pilipinas. Si General Torre, si Northcut lahat eh. Parang ginawang Bible yung natanggap niya na information and implemented it right away. Pati yung Miranda rights, mali din yun. Kulang yung mga recitations niya because he is not only enforcing a local warrant, no? He is allegedly enforcing an international warrant which followed international law. Attorney, eto lang, nabanggit niyo po yung Article 59. Meron po ako napakinggan kanina, isang dean pa nga yun, di ko na lang papangalanan. Sabi niya hindi na daw applicable yung Article 59 since we are no longer part of the ICC. Kaya lang, tulad din nga po nung sinabi ko, yung pong, di ba dapat po yung Article 7 hindi na rin apply. Ano ho ba ang masasabi niyo sa mga taong, mga abogado na nagsasabing hindi inapplicable yung Article 59? No, I still respect their opinion. Kaibigan ko yan, kasama ko yung Dean, no? Ganito lang po, para maintindihan ng mga tao. Meron sila daw arrest warrant pursuant to the Rome Statute under the, batas ng Rome Statute. Kung mag-avail ka ng rights ngayon ng pursuant to the Rome Statute, hindi na applicable? Kabalbalan naman yan. At saka, ganito po, ipabasa lang sa kanila ulit yung Section 2 ng Article 59. Kasi doon sa Article 59 Section 2, ang custodial state has the obligation to bring the accused to the competent judicial authority. I-remind lang natin sa kanila, ano bang definition ng custodial state? No? Pursuant to ICRC-ICC Section 1 thereof, it states, no, ICRC-ICC Agreement, Section 1, defines what is a custodial state, and it has been defined as a state in which a person under a warrant of arrest issued by the International Criminal Court is detained while awaiting transfer to the seat of the ICC. In effect, it is a country that has actual physical custody over an arrested person pursuant to an ICC warrant, regardless of whether or not it is a state party or not. So, regardless on whether or not we are a state party, you are obligated to bring him to the competent judicial authority. Kaya nga yung form nga nila, may form na pinapa-fill up. Nakalagay nga doon na anong tawag nito, na whether he was delivered to a competent judicial authority. Alam mo ba anong nakalagay doon? I do not know. Ang nakalagay doon sa taga-ICC na nag-fill up noon. No, it shows that it is really a legal requirement whether he was arrested in a state party or not. Anong proof ko? Bemba ruling. Bemba ruling, that is also a court decision by the ICC, no? Congolisia, okay? Tapos, nadakip siya sa Belgium, Brussels, Belgium. Anong ginawa ni Bemba?
alam mo, dinala siya kagad, nag-file siya ng petisyon doon sa, sa Brussels Court of Appeals. Okay? So, even if the Brussels Court of Appeals, your rights were respected anyway, the warrant really appertains to you, but the fact remains that Bemba was given the right to go to the Brussels Court of Appeals even if he was not a citizen of Brussels, and regardless as to whether or not Belgium was a state party or not. Now, isa pang has there been an instance where there is an ICC warrant yet a local court disregarded the ICC warrant? Meron. El Masri case, no? That is a case in Rome, Italy, where El Masri, went to a local court in Madrid, in Italy, in Rome, And what did the Rome court decide? It decided na the rights of the accused were not respected, and we decided instead of surrendering him to you, we will deport him. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun that there is that rule, due process, right? Matagal na masyado yan na concept. It started even with the Greeks and the Romans, di ba? The Themistocles, the immortal cry of Themistocles to Alcibiades, strike, but hear me first, no? So, pwede ka mag-strike, pero kailangan pakinggan mo ako. So, kailangan sana, dinala yun siya sa nearest court. Hindi dinala. So, there was a clear violation of the human rights of President Rodrigo Duterte, and there may be, mahirap lang talaga mag-comment kasi hindi ako official counsel pa sa ICC, and I respect yung lawyer po natin doon, pero pwedeng sabihin na this can probably be used there. Attorney, kaya lang meron doon sa unang hearing, 'di ba po, nagkomento po si ES. Nagkomento po siya at sinabi niyang it was an abduction or kidnapping. Pero parang hindi ata siya pinansin nung judge ng ICC. Napanood niyo po 'yon, sir? Ganito kasi, meron kasing time nun. It can be raised during the confirmation proceedings. Okay? So hindi pa time ito? Initial appearance. Okay. Pero may basis din actually si ES doon. Kasi if you will read the ruling in Prosecutor versus Dragan Nikolic, this is an ICTY case. There was an implication there that you should raise it at the very first instance. So, kung basihan mo yung Dragan Nikolic case in the ICTY, kailangan kung yung acquisition over the jurisdiction of your person is defective, you should raise it in the first instance. Kaya siguro, geniusly, ginawa yun ni Executive Secretary Medialdea para during the confirmation hearing, which is supposedly the time by which you have to raise those matters, he can say that I even raised this matter during the initial appearance. Kasi po, pinalalabas po nung iba na parang hindi siya pinansin. Dinedma daw siya ng ICC. Hindi. Sa rules lang kasi ng ICC, dapat erase yun doon sa confirmation proceedings. Pero may basihanan din si ES doon kasi sa ICTY case nga, Dragan Nikolic, kailangan kung may question ka over the jurisdiction over your person, pursuant to that South African case likewise cited, which was decided likewise, na kung illegal yung pagkadakip mo, kailangan erase mo kaagad yan. Yun siguro ang naging rason bakit sinabi at nagmanifest kaagad si ES Medialdea. Sa akin yun, kung ako nun, genius yun na move, and kung ako yun, palabian pa to na ako kung sa Bisaya yan. I would have cited Prosecutor versus Dragan Nikolic. I would have cited also the South African case, where if there is defect in the process, in the arrest, kung kinidnap ka, kung may extraordinary rendition na nangyari, dapat erase mo yan at the very first